Ano ang relevance? Anong connect sa pagbabanta ni Sara? Anong connect? Nalagay ito mga DDS senator judges. Walang ano po? Inutil? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Diyan na niya Mr. Maravillas, masasabi mo doon sa pagtatanong ni Robin Padilla, puro na naman po nonsense. Nagpatagal lang mga kababayan sa impeachment trial. Irrelevant nonsense. Ano, si Robin Padilla mga kababayan. Then sabi niya, siguro po dapat mayroon kang basic knowledge ng Islam. Senator Judge Robin Padilla questions the assignment of Attorney Jeremy Dotok as the Regional Director of NBI BARM. Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Padilla asked. Sabi naman po ni Lotok, sagot, well, isa po akong Kristiyano. Hindi ko po malalaman yung kabuuan. Irrelevant nonsense. Anong kinalaman doon sa pag-prove, mga kababayan, sa pagbabanta ni Sara? Anong kinalaman na kailangan may siya, may nalalaman sa Islam kasi na-assign sa sa BARM? Hindi man po yung assignment niya sa BARM ang subject ng discussion, kundi yung pagbabanta ni Sara. O, di ba? At saka si Lotok, na-assign na lang doon. In-invite siya kasi dati siyang head ng cybercrime. Yan ang rason kung bakit in-invite siya. Kaya lang siya ngayon na-reassign. Nabigyan ng panibagong assignment sa trabaho bilang NBI official. So, anong koneksyon? Anong connect? Talaga niya, Mr. Maravillas, puro nonsense. Pari-parehas po, pati yung defense counsel ni Sara, puro irrelevant ang tinatalakay para malayo doon sa pagbabanta. O, di ba, mga kababayan? Kung ano-anong yung tinatalakay. Mailayo lang ang usapan doon sa criminal intent ni Sara sa pagbabanta. Dinala pati sa politika at pati yung grado ni Sara nabanggit sa pag-take ng bar examination. Sinopla mga kababayan ni Atty. Ligutan. Ay, nako. Ayan puro irrelevant. Sabi ni Atty. Mark Binloan, are you aware that the Vice President is a lawyer? Sabi ni NBI Director Jeremy Lotok, yes, sir. Sabi ni Binloan, she has a law degree and passed the bar exam on the first attempt with a rating of 80%. She has a higher grade than most of the lawyers here. Sabi ni Atty. Amando Ligutan, objection, Your Honor. Relevance. Ano yan, connect? Anong relevance noon? Grado ni Sara. Pari-parehas mga kababayan, pati yung mga senator judges na naging defense counsel na ni Sara, tulad ni Alan Peter Cayetano. Ni Pia, pati si Robin Padilla at si Amy Marcos, pari-parehas. Pilit na nilalayo sa topic. Objection, Your Honor. Relevance. Kaya sabi ni Chis Escudero, counsel for the respondent, kindly avoid those disparaging statements
given that there are a lot of lawyers here and you don't know what their grades are, suplak na naman. Yung mga wala man kakwenta-kwenta, wala man relevance, illogical. Yung ang mga pinagsasabi, anong connect? Bakit kailangan sabihin ninyo? I-establish ninyo yung guilt on the part of the defense na si Sara hindi guilty. Bakit hindi siya guilty? Yun ang dapat ang sentro ng usapan. Kung ano-ano ang pinagsasabi, mga kababayan, walang relasyon doon sa kaso ni Sara. Sa mismong articles of impeachment na pinag-uusapan, Article 4, ang layo ng topic. O, di ba, mga kababayan? Sabi ni Robin Padilla, mayroon po ba kayong sa tagal ninyo po sa NBI, 12 years, mayroon po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-file ang kaso? Na-filean ng kaso? Sabi ni Attorney Jeremy Loto, Your Honor, normal po sa mga NBI agent na makakasuhan. In fact, maging sa sino mang law enforcement agency. That's the price we pay for doing our job and for protecting the country. Ano ang relevance? Anong connect? Sa pagbabanta ni Sara, anong connect? Nalagay ito mga DDA senator judges, walang po, inutil. Pakinggan natin mga kababayan si Robin Padilla para may lap trip tayo po. Sayang pasweldo talaga dito sa mga taong ito. Interject before we go on a break. You may proceed, sir. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahala ng Hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maaari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi? Opo, Your Honor. Maaari po. Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo? Lugar na probinsya? Tacloban, sir. Ay, Robin. Kayo po ngayon ay Pati yung address. Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi Binibigyan niya ng nasa farm po ako. Ako ngayon. binibigyan niya ng Malaysia yung promotion, yung assignment. Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. Kasi Golden Boy. Years na po kayo no, sa NBI. Yes, sir. Opo, ilang beses na po kayo na-promote. Kasi nga, siya yung nag-imbestiga, mga kababayan, dito sa sa video na recording ng pagbabanta ni Sara. So, yun ang ini-implicate niya, mga kababayan. Ang ibig niyang sabihin, binibigyan niya ng Malaysia. Promotion yung yung reassignment niya doon sa BARN bilang regional director. Binibigyan ng Malaysia. Umaaktong defense lawyer. Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. from investigation 1, 2, 3, noong 2015, 2016, well, nung mula ako na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon. Irrelevant? Sir. Ilang beses po yun? Sa isang taon po Sa isang taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy? Kung ako kay Cheese Escudero, Bago ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa. sinupalpal ko na to. Region 4B, sir. Opo. Anong Kayo po ba connect? pumili sa BARM? Hindi po, sir. In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung Pinagbigyan na lang direktor kasi Senator Judge. Kakatulong kami sa bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo?
Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Anong connect? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. Yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what you mean kaalaman, sir, yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So, Yeah. ibig sabihin, kahit basic po siguro ng Islam, no? yes, sir, kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional office. Kahit hindi marunong sa Islam, pwede. Ang autonomous region ng Hindi man yan Mindanao, requirement. Kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Well, isa po akong Kristiyano at Irrelevant? hindi ko ho malalaman yung kabuuan. Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Sa pangalawang tanong po, okay na po yun. Pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo, na-filean ng kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So, sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So, yes po. Attorney Lodo, kindly answer the question. Yes, sir. Oh, yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan, pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, So, yung meron Makati po, no? Court yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary. Diyan sa... Gusto niyang sirain yung reputasyon ng NBI, Direktor. Yung notaryo na yan, Yan ang intensyon, malinaw. huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako. Na trabaho yan ng defense, lawyer. Kasi sasagutin po namin na eto. Siya na yung gumagawa. May dalawang Senator Chinese na Judge. reklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng... Ano pong kaso? Malayo na sa malayo na sa topic Hindi po. ko maalala, Your Honor. Sa pagbabanta ni Sarah yung topic. May mga kaso doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest. Wala ko sa akin ng record. Kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan. Apo. Sasagutin ko po Hindi niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung ano ngayon siya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala. Nag-abogado na siya Sabi ko, teka muna, wala akong official na... for the defense. So, nung chinek ko namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, ito na namin. So, ibig niyo pong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from ombudsman. Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from ombudsman. Pag meron na akong notice... Wala from po kayong ombudsman, notice hanggang ngayon? Wala po. Sabihin mo yan kay Harry Roque. Sabihin mo yan kay Bato de la Rosa na pinatakas mo kapag may kaso harapin. Sabihin mo yan kay Sara Duterte na pag may kaso harapin. Dapat siya mag-appear dyan. Nag-appear yung amo mo. Kahit si Digong. Sabihin mo yan kay Digong. Na ang kaso dapat harapin. Hanggang ngayon, hindi pa humaharap si Digong. Ayaw humarap sa trial ng ICC.
O, di ba? Basag na naman itong si Robin Padilla. Wala pang notice. Paano harapin? Sinabi naman po ni Atty. Lotok na handa niyang harapin. Kaya wala pang notice. Paano harapin? Yung affidavit pala, kaya hindi niya binibigyan ng pansin, peke yung notaryo. Parang yung kay Marcoleta, si Gutesa, yung affidavit, peke yung notaryo. At saka anong relevance nito sa pagbabanta ni Sara Duterte na dapat yun ang topic ninyo dyan? Naging topic ninyo yung investigador na ng NBI, yun na yung akusado. Pinag-uusapan yung kaso na ng NBI na hindi pa nga formal na notify. Nonsense, irrelevant. Ituloy natin mga kababayan kasi gusto niyang gibain yung credibility ni Atty. Lotok. Opo, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. You see? Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely. Of course. Tatagpuan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finished the job, sir. Yun. Opo. Meron po akong tanong. Nasupalpal. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo. Sino po ba yung nakalaban nung Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita. Irrelevant na naman yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov. At sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko, ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, kay Nikolai, sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako . Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. But well, insofar as the investigation on the issue of whether or not... Bakit barkada mo siya, no? Nasagip Si Digong, komunista ka pala. Intelligence service po namin yan. Sabi mo nilalabanan yung Yan, Your Honor, yung director. komunista ni Kasi Digong. nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo, si Baste. Yun Na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina, sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat mo. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-ELCAC.
Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-NTFL ka siya, pero yung factual circumstances doon, Factual, wala pa po akong wala po kayong. Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL ka. yes, Your Honor. Opo. Isa na lang po, ginoong tagapamahal ng hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo. Ng pangalawa, sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo. Narinig ko po kanina. During that time, Yes or no lang po. during that time, ongoing ho ang validation namin. So, Sir. ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge, na meron na kayong... Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir. So, hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge. In so far as the cybercrime division is concerned back then, Po, ngayon po, yes or no po, ngayon po, sir, mahal naming saksi, ngayon po. Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po namin. Attorney Lato, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no. And I think Yes, sir. you know the answer. Opo. But ako personally, wala pa po, sir. Yun lang po, maraming salamat po, Thank mahal you. na saksi. Thank you, sir. Thank you, Senator Judge Padilla. Di ba? Puro nonsense, irrelevant mga kababayan. Pilit niya na nililigtas ngayon si Baste sa issue ng Romanov. Kasi nabuo na conclusion mga kababayan sa hearing ngayon na yung operation na Romanov hindi directed to the Vice President kundi directed to the first family na ang nag-mention si Baste, kapatid ni Sara. Pilit na binabalik sa dati nilang narrative. Pero nag-fail mga kababayan, nabigo. Nabigo si Robin Padilla, another senator judge na tulad ni Alan Peter Cayetano, mas tunog na defense counsel. Pag nagtanong mga kababayan, parang nag-aabogado para kay Sara Duterte. Pero alam naman natin, inamin naman ni Robin Padilla na kahit sunugin daw siya, mangangamoy Duterte siya. Kaya naintindihan na natin kung bakit ganun siya magsalita. Nakakalungkot lang kasi siya ay isa pong senator judge na dapat nagdi-display ang lahat ng senator judge ng impartiality. Kaya lang wala na tayong maasahan dito sa mga Duterte senators. Tama po mga kababayan? Ayan man lang. Bye-bye.